Halina mga bro at pag-usapan natin to. Mainit-init pa nga ang pagkakatrade ni Jimmy Butler sa Golden State Warriors at gusto ngayon ng Miami Heat na wala nang ano pa mang bakas ni Butler ang maiiwan sa kanila. Nitong Biyernes, formal nang inanunsyo ng Miami Heat ang multi-team trade na kinasangkutan ni Butler na napunta na nga sa Warriors at si Andrew Wiggins naman na napunta sa Heat bilang kapalit ni Butler. Sa gitna ng official release ng Heat, sila ay gumawa ng malupit na anunsyo. I-reveal nila na ang isusuot na jersey number ni Wiggins ay number 22. Narito ang link ng kanilang inirelease kung saan na makikita natin ang edited na image na suot ni Wiggins ang number 22. Ang number 22 nga ang jersey number na ginamit ni Butler sa Heat magbuhat nang siya ay dumating sa Miami noong 2019. Pagkatapos na si Butler ay naging All-Star at All-NBA ng ilang beses habang siya ay nasa Miami, na ginabayan pa niya ang Miami sa dalawang NBA Finals appearances. Ngayon nga ay ibinigay na ng Heat ang number 22 ni Butler sa pumalit sa kanya. Naiwala ni Butler ang pagkakataon na mairetiro niya ang kanyang jersey sa Heat dahil sa kung papaano na hindi siya naging professional, na nagpakita nga rin siya ng kawalan ng respeto sa mga huling sandali ng pamamalagi niya sa Miami. Ang Miami naman ay hindi masyadong nagre-retiro ng jersey, na 6 pa lang na jersey ang nairetiro nila sa mga players na naglaro sa kanila. Number 1 ni Chris Bosh, number 3 ni Dwayne Wade, number 10 ni Tim Hardaway, number 32 ni Shaquille O'Neal, number 33 ni Alonzo Mourning at number 40 ni Udonis Haslem. Pero sobrang bilis naman yata na agad ibinigay ng Heat ang number na 22 na ginamit ni Butler sa kanila, at ito ay sa pumalit pa sa kanya sa trade. Ang trade na nangyari sa gitna ni na Anthony Davis at Luka Doncic ay ikinagulat nga nating lahat, lalo na ng mga players na napasama sa nasabing trade. Ayon nga sa mga naglabasang mga balita, ang tanging nakakaalam lang daw ng trade ay ang mga executives, ang general manager ng Dallas Mavericks na si Nico Harrison at ang general manager ng Los Angeles Lakers na si Rob Pelinka. Dahil sa pagkabigla, sina Davis at Luka ay nagkaroon lamang ng kaunting panahon na iproseso ang trade. Sa naging rematch ng finals ng Mavericks at Boston Celtics nitong Biyernes, nagkaroon ng pagkakataon si Ali LaForce ng TNT na ma-interview si Davis. Ayon kay LaForce, nakapag-move on na raw si Davis sa kung papaano nagwakas ang panunungkulan niya sa Lakers at looking forward na raw siya sa bagong chapter ng kanyang buhay. Nakapag-move on na nga raw si Davis at wala na raw dapat pang lingunin pabalik at wala raw siyang sama ng loob. Mga 2 araw raw na nasa pagkagulat si Davis sa nangyari, pero magbuhat daw nun, mentally raw, nakalock in na raw siya sa bago niyang team. Sina Davis nga at Kyrie Irving ay nagkaroon ng planong maging magkakampi noong 2018. Ngunit si Kyrie ay sumama sa Brooklyn Nets at bumuo ng Big 3 na kasama sina Kevin Durant at James Harden. Nakausap din ni LaForce si Spencer Dinwiddie. Sinabi raw ni Dinwiddie na ang team daw nila ay walang naging panahon na maging malungkot patungkol sa pagkakatrade kay Luka. May naging pagbabago raw, pero kailangan daw nilang maging mga professional at kailangan daw nilang gawin ang kanilang mga trabaho. Nawala raw sa kanila ang kanilang best player at nadagdag naman daw sa kanila ang masasabi nilang kanilang best player. Naharap daw sila sa walang katiyakan dahil sa mga injuries sa season na ito at kailangan daw nilang mataglay ang next man up mentality, at ganon daw ang naramdaman nila sa trade ni Luka at Davis at wala raw silang panahon upang magalit.